Sa dami ng kakanin na niluluto ko, ito talaga yung palagi at madalas kong niluluto dahil paborito ko to. Iba-ibang flavor na rin yung ginawa ko dito. Merong ube, merong mocha, pandan, cheese, merong 2-in-1 at 3-in-1. Ngayon naman ay literal na puto cheese yung ginawa ko. Timpla na kayo ng kape. Ang sarap ng pumili yan daw, kaya almusal. Napakaganda ng loob. Sobrang lambot. Okay, prepare lang natin yung 2.5 cup ng cake flour, 2.5 teaspoon baking powder, 3/4 cup sugar, tsaka lang natin salain. Pagkatapos salain ay haluin lang natin mabuti. 1.5 cup pandan water, bali ilalagay lang natin unti-unti. Imimix lang natin mabuti to hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. Hindi kasi po pwede yung sobrang labnaw at hindi rin po pwede yung sobrang lapot. Importante kasi na makuha natin yung tamang texture nito para hindi maapektuhan yung outcome. Marami pa rin kasing nagkakamali tuwing magluluto nito. Karamihan kasi ay napapadami ng tubig kaya tumitigas yung ilalim. Magkakrak lang ako ng 7 medium eggs. Yung white lang ang kukunin natin dito. Kinakrak ko isa-isa sa bowl para makasiguro ako na walang sirang itlog na mapapasama or kaya ay nababasag na yolk. I-whisk ko lang ito at habang wini-whisk ko ay isasama ko na yung half cup white sugar. I-whisk lang natin to until stiff whisk form. Maglalagay na rin ako ng 1/3 teaspoon cream of tartar. Kung wala namang cream of tartar ay pwede na yung lemon juice or kaya ay white vinegar. Pagkatapos niya, pwede na nating isama itong butter dito sa meringue. Cut and fold lang. Pwede din naman na yung meringue ang isasama nyo unti-unti doon sa butter. Ganito yung ginagawa ko para makasiguro ako na mamimix siyang mabuti. Minsan kasi may naiiwan na butter doon sa ilalim pagka yung meringue ang hinahalo ko sa butter. At pag na-mix na natin yan, ipiprepare ko naman itong aking steaming pan. Kung napapansin nyo ay medyo mababaw yung aking pan. Pang pizza ko kasi yan. Kaya nag-fold na lang ako ng aluminum foil. Pinaka-protection ko sa mga gilid para hindi bumuhos yung aking mixture. Hindi kasi kakayanin ng parchment paper dahil medyo malambot yan. Ayan, pinapahiran ko lang ng butter yung mga gilid para dumikit yung parchment paper or yung aluminum foil doon sa aking pan. Nilagyan ko rin ng parchment paper yung bottom ng pan para hindi dumikit yung puto cake doon sa pan. Para madali siyang tanggalin mamaya. Ayan, medyo lagpas kasi siya sa side ng aking pan kaya kailangan ko talaga ng aluminum foil para protection. Size 11 nga pala yung size ng aking pan. Gusto ko kasing gumawa ng mas malapad na puto cake kaya yung pizza pan yung ginamit ko. Nag-grate lang ako ng cheese sa ibabaw and then itong salted egg. Mas maraming salted egg, mas masarap. Kaso isa na lang yung natira ng aking itlog na pula kaya yan na lang muna yung ilalagay ko. Bali, babawi na lang ako sa cheese mamaya pagkaluto nito. Okay, bago natin ilagay yung ating puto cake, siguraduhin lang natin na kumukulo yung tubig bago natin ilagay ito para tama yung ating steaming time. Lagyan natin ng cloth sa ibabaw at i-steam ng 25 minutes over low heat. At pagkatapos ng 25 minutes, yan, alisin na natin yung cloth. Yan, luto na yung ating puto cake. So, para makasiguro na luto na talaga yan, insert lang natin yung toothpick and then pag malinis, yan, luto na yan. Okay, hanguin na natin at palalamigin ko muna sandali. Yan, medyo malamig na yung aking puto cake. Tinransfer ko lang dito sa aking bilao para magandang tingnan. Napakagandang pagkakitaan nito kung sa ganito mo ilalagay or kaya sa box na medyo mataas. Okay, at dahil gusto ko nga ng maraming cheese, ay mag-grate pa ako. Bale, ito kasi yung cravings ko ngayon, yung puto cheese na pagkadami-daming cheese. Ang sarap nitong i-partner sa tea or kaya sa kape. Kagaya ngayon, malamig yung panahon dahil madalas umulan, masarap ang kape or kaya ay tea. Pero kung mainit naman ang panahon, ang sarap i-partner sa soft drinks or kaya ay juice. Ayan, sapat na yan. Sobrang dami na. Okay, slice ko na to kasi merienda time na. Sa paghiwa pa lang ng aking puto cake ay ramdam ko na yung lambot na medyo may kunat. Ay, sarap naman talaga. Ang sarap nitong ihain sa mga handaan. Fiesta, birthday, anniversary, or kahit anumang okasyon. Pwede mo itong ipanregalo. Ayan, ipakikita ko sa inyo yung isang slice. Kita mo naman, no? Sa tingin pa lang, nakakatakam na talaga. Super lambot. Yun, no? Wow. Perfect.
Kahit kailan ko to iluto, magmula pa nung una hanggang sa ngayon, hindi pa pumalpak yung pagkakaluto ko niyan. Sarap yung pumili ng daw. Basta sundin lang yung tamang takal ng tubig, Napakaganda ng loob. yung apoy, at yung steaming time. Sigurado makakagawa ka rin ng ganito kagandang puto cake. Daming cheese. Sabi, sarap. Sobrang lambot. Parang kumakain ng bulak.